Okay, so welcome sa panibagong topic na pag-uusapan natin ngayon. So tapos na tayo mag-configure ng basic routing configuration, routers configuration. So ngayon naman ang pag-uusapan natin ngayon is introduction to routing naman tayo. Okay? So routing naman ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba itong routing na to? No? Ano ba yung importance niyan? Yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. So far, itong topology nito, ito yung makikita nyo na gagamitin natin as we go along dun sa CCNA tutorial natin. Okay, so dito may makikita kayong topology wherein meron tayong router, sabihin natin ito si R1 and then ito naman si R2, no? And makikita nyo na kinonfigure ko na lahat ng mga kailangan natin dito, no? I hope so. Kung nanonood kayo lagi dun sa tutorial ko, no? Sana alam niyo na kung ano yung mga paano mag-configure ng mga IP address dun sa mga interface sa mga router natin. No? And then naiintindihan niyo rin yung mga concept ng uh, mga networks natin, no? Yung concept ng remote and then yung directly connected networks. I hope na alam niyo na yan. So kung hindi pa, kailangan yung balikan yung mga previous na tutorial na ginawa ko so that ma-gets nyo or maintindihan nyo yung ibig sabihin niyan dito as we go along sa pinag-uusapan natin. Sa pag-uusapan pala natin, I mean. So, ngayon ang gagawin natin is uh, describe natin o ano ba yung pinaka main objective ng routing, describe natin 'yon. Kasi supposedly dapat pag tinignan niyo tong topology natin, so ang pinaka objective talaga is that yung mga devices natin ito yung mga devices na to, yung pinaka objective talaga kung bakit pinag-uusapan natin yung routing is that yung mga devices na to dapat mayroong interconnectivity within each other. So dapat nakakapag-usap-usap yung mga yan, no? In whatever manner, no? Dapat ang pinaka-objective is that magkaroon sila ng interconnectivity in such a way na pwede makapag-send ng data itong PC na to papunta dito, di ba? And same itong PC na to papunta naman dito, no? Kasi yun yung essence ng networking, di ba? Yung pag-transfer, no? Yung pagkakaroon ng interconnectivity within each other kahit na hindi sila magkaka-network. So, ngayon ang gagawin natin is testing natin. Testing natin ano, may itong si R1. May ano yung mga uh, ano ba yung mga networks na kaya lang niyang puntahan. So, enable muna tayo. So, ping. So, ping muna natin itong ano. Actually pala, yung ping, no, yung ping na ginagamit ko dito, yung ping command na yan, yan yung ginagamit natin pang testing doon sa layer 3, no? Layer 3 ng OSI layer natin kung merong interconnectivity, no? So between R1 and this PC, meron bang connectivity yan? So ang gagamitin natin is ping. So para makita yan, gawin natin. So ping 192.168.10.10. Okay. Malalaman natin na may ping or may interconnectivity in between router 1 and this PC kapag ka makikita natin dun sa result is success rate is 100%. Okay? Then, ping na rin natin itong PC na to. So, 192.168.20.10. So, paano gagawin yan? Ping 192.168.20.10. Ayun. Success rate niya rin is 100%. So what if kung magpiping naman tayo dito? Let's say for example, iping naman natin ito, si router 2, no? Ping natin si router 2, pero ipiping natin ito, yung IP address ng kanyang serial 0/0/0. So, tingnan natin kung mayroong connectivity. So ping 195, diba 195.60.10.2. Ping natin. Yun. Success rate din is 100%. Ibig sabihin, merong connectivity from R1 to R2. Ngayon, ang tanong naman, what if kung ito naman ang piping natin? Ping
ito naman, si 192.168.40.10. So, ping 192.168.40.10. Ping. Let's see kung anong result. Mukhang hindi maganda. Okay, sabi dito, success rate is 0%. No? So, meaning to say, R1, no? R1 is not capable of reaching, itong si R1 is not capable of reaching, R1 is not capable of reaching ito. Diba? Yung network na connected dito sa pass Ethernet 0 ni R2. Okay? So, ngayon, ping na rin natin ito. Itong IP address na to. Ping natin mula sa perspective ni R1. So, ping 192.168.30.10. Okay, tingnan natin. Medyo malamig-lamig. Ano bang nangyari? So, ayun, success rate is 0% din, ano? So, ibig sabihin lang yan, walang connectivity or interconnectivity si R1, no? Si R1 doon sa mga network na behind or nandito sa ano ni R2. Doon sa mga interface connected doon kay R2. Wala siyang ka-ID-idea. Ibig sabihin, hindi siya reachable. O, hindi siya na-reach. So, kung tetestingin din natin, no? Etong si R2, o titignan din natin si R2, ano ba ang kaya niyang maabot? So, ping, enable muna tayo, ping. Unahin muna natin yung mga networks na directly connected sa kanya, no? So, 192.168.40.10. Tingnan natin. Yun, success rate is 100%. Pero kung magpiping naman tayo dito sa 192.168.10.10, 192.168.10.10. Ito kasi yung piniping natin yan eh. Wait. Piniping natin ito mula sa perspective ni R2. So, anong nangyari? Success rate is 0%. Okay. At makikipagpustahan ako na kapag kapining natin, pagpining natin itong 192.168.20.10, no? Ganun din ang magiging kapalaran niyan. So, ping 192.168.20.10. Ganyan din magiging kapalaran niyan, no? Hindi rin mapiping yan ni R2. Wala ring interconnectivity. Oops, wait lang ha. So, magiging success rate din yan is, of course, 0%. Now, ano ang napansin natin by doing that, no? Nung nagpiping tayo kay R1, okay? Ang kaya lang talagang puntahan ni R1, no, is yung mga networks. Si R1 ang kaya lang niya talagang puntahan yung mga networks na directly connected sa kanya, no? So, sa kanyang pass Ethernet 0/1, itong network na to. Actually, itong network na to. No, kaya nagre-reply yun eh. Kaya nagkakaroon ng interconnectivity R1 and this device may ping at ang success rate nila is 100%. Likewise din naman dito at dito rin. Kaya lang nagpe-fail na siya kapag ito na ang piniping niya, itong network na to, and then itong network na ito. Sorry. Paano, no? So, nagpe-fail na siya kapag itong network na to, and then itong network na to, ang piniping niya na. No? Same as itong si R2. No? Okay siya dito, and okay siya dito. Kaya lang, pagdating dito, sa network na to, and then sa network na to, failed na. So, wala nang interconnectivity. No? Wala nang interconnectivity yung mga, si R2 dito sa mga sa mga network na to. No? So, anong ma-generalize natin based dun sa observation na natin? Routers can only ping networks, no? Networks that are directly connected sa interface nila. So, si router by default, ang kaya nilang i-ping
o magkaroon ng interconnectivity is yung mga networks na directly connected doon sa kanilang interface. Ngayon, kapag ka hindi directly connected o yung mga networks na yon ay remote sa kanila, nagfi-fail yung ping. No? Ngayon, ano yung dapat nating gawin, no? As a network engineers, no, inaasahan sa atin na kapag ka yung mga router natin is gustong makipag-communicate doon sa mga networks that are considered remote networks, remote networks, no? Magko-configure tayo diyan, no? Ulitin ko. Inaasahan sa atin, sa mga network engineers, na dapat yung mga routers natin, no, is capable of reaching yung mga remote networks natin, no. Dapat marunong tayo mag-configure doon sa mga routers na yun para, no, para ma-reach yung mga remote networks na yun. At ang tawag doon sa pag-configure natin doon sa mga remote networks at ang tawag doon sa process na yun, no, na pagko-configure dito sa local router na to, na para malaman niya yung mga remote networks sa kanya, no, is routing. So ano ba yung routing? Pag sinabi nating routing, yan yung process of, no, informing yung local routers on networks that are remote to them, no, and kung papaano mapupuntahan yung mga remote networks na yun. Essentially, kapag sinasabi nating routing, yan yung process of informing the routers about doon sa mga remote networks and kung papaano mapuntahan yung mga remote networks na yun. Okay? So, yun yung pinaka simple essence ng routing, no? Kasi yung mga routers natin, by default, alam lang yan, tulad ng sinasabi ko, is yung mga networks na directly connected sa kanila. At yung mga networks na directly connected sa kanila ay makikita nila yan sa isang table. At ang tawag doon sa table na yun is IP routing table. Okay? IP routing table, ang tawag doon sa mga table o sa table na meron doon sa router. At yung table na yun nagko-contains o naglalaman ng mga network addresses that are 1, directly connected networks, and 2, yung mga remote networks. Okay? Ngayon, itong mga remote networks na to, responsibility nating mga network engineers na ilagay o i-inform o ibigay doon sa router na yun. At yung process ng paglalagay, pag-i-inform o pagbibigay information doon sa routers na yun, ang tawag doon ay routing. Okay? At tawag nito. At yung mga information na yun, sabi ko nga, makikita sa routing table. Ngayon, ang tanong, paano natin makikita or ma-access yung routing table na yun? Okay? So dito, let's say for example kay R2, punta tayo kay R2 para makita natin yung mga networks na alam ni R2 na puntahan at makikita sa kanyang routing table. Show IP route lang ang gagamitin natin. Okay. Dito sa show IP route, pinapakita sa atin yung output, yung mga networks na kayang puntahan ni R2. No? At isa sa networks na kayang puntahan ni R2 is yung mga networks na directly connected sa kanya. Malalaman natin na directly connected sa kanya yan kapag makikita natin yung letter dito ay C. Ibig sabihin ng letter C, connected. At makikita natin na yung 192.168.30.0/24 networks ni R2 is directly connected doon sa kanyang pass Ethernet 0/1.
So, nasaan ba yung 0/1 na yan? Sa perspective ni R2. Oh, wait lang. So, nasaan ba yan? So, pag tinignan natin, ito yun. Di ba? Ito yung network niya, no? Sabi, 192.168.30.0. Ay, pakita ko yung network. Wait. Oops. Yan, ito. Ano? Clear muna natin. Yan, no? Makikita mo, itong networks na to. Yan. Ito yun. 192.168.30.0/24 is directly connected dun sa kanyang pass Ethernet 0/1. Which is, pag titingnan mo naman sa topology natin, ayun yun, no? Pass Ethernet 0/1. Diba? At yung isang C pa na nakalagay dito, yun, 192.168.40.0/24. Ito yun. Diba? Is directly connected dun sa kanyang pass Ethernet 0/0. Ito yun. Diba? Okay. At yung isa pa, yun. Ito naman yung isa. Isa pang connected. 195.60.10/0/30 is directly connected sa kanyang serial 0/0/0. Ito yun. Itong network na to, directly connected dito sa kanyang serial 0/0/0 ni R2. Sa perspective ni R2, yun yung mga routers, yun yung mga networks na directly connected sa kanya. At true enough, yun lang din yung mga networks na kaya niyang puntahan. Diba? Kasi pag nagpiping tayo, nagkakaroon ng interconnectivity. Ano naman tong L na to? No? Kasi sabi natin pag C, connected. Yung L, yan yung nagde-define doon sa actual IP address ng interface. So, sabihin natin ito, yung pass Ethernet 0/1, no? 0/1, ang IP address. Ang IP address ng 0/1, sabi natin, 192, clear ko muna, 192.168.30.1. Kaya pag tinignan mo dito, yung L is yung local address, yun, 192.168.30.1. No? Directly connected doon sa kanyang pass Ethernet 0/1. Kapag ka yung L naman na isa, makikita mo 192.168.40.1. Ito yun, 40.1. Connected naman doon sa kanyang pass Ethernet 0/0. Okay? At yung isa naman, yung 195.60.10.2 is directly connected doon sa kanyang serial 0/0/0. Ito yun. Okay? So, yan yung mga networks na kayang puntahan lang ng mga routers natin. Okay? Same with, kapag ka si R1 naman yung pupuntahan natin, so parehas lang din ang makikita nating scenario kapag ka tumingin tayo dun sa kanyang routing table. So, show IP route. Show IP route, ayan naman. Yan. Connected naman siya, no? Yung kanyang pass Ethernet 0/0, no? Yung kanyang pass Ethernet 0/0, ito yun, 0/0, directly connected dun sa 192.168.10.0/24. Ito yun. Di ba? Connected, letter C. Connected, directly connected. Yung L, yan yung interface address ng kanyang pass Ethernet 0/0, which is 192.168.10.1. Ito yun. Same with ito, yung C, directly connected sa kanyang pass Ethernet 0/1. Pass Ethernet 0/1, ito yung network na yun, yung 192.168.20.0. At yung local, yung pinaka-IP address ng kanyang interface, yung pass Ethernet 0/1, ito yun, 192.168.20.1. Tama. Diba? And then yung serial interface niya, connected sa network 195.60.10.0/30. Ito yun. And then yung local, o yung pinaka-IP address ng kanyang interface, which is serial 0/3/0, is 192.168.10.1. Ito naman yun. Okay? So, clear na. Now, ang sabi natin, kayang puntahan ng mga routers natin yung mga IP address ng mga network addresses na directly connected doon sa kanyang interface. Okay? And then, yung mga remote networks sa kanya, no? Yung mga remote networks, ibig sabihin yung mga network na hindi directly connected sa kanya, hindi niya kayang puntahan yun unless otherwise, no? Magkukonfigure tayo ng routing. Okay?
magkukonfigure tayo ng routing. O, at pagka sinabi natin routing, no, yan yung process ng pag-i-inform doon sa mga routers natin kung ano yung mga remote networks and kung paano puntahan yon. So, sa susunod na usapan natin, no, sa susunod na video natin, pag-uusapan natin is paano ba mag-configure ng routing in such way, no, such that itong si R1 is capable of reaching this network and this network. No? Paano tayo magko-configure ng routing dyan? At yung unang-unang routing, no, na i-configure natin is yung static routes. Yan yung unang-unang i-configure natin. No? Magko-configure tayo ng static routes sa susunod nating discussions. So ngayon, nalaman natin, no, yung remote networks by default talaga hindi ang kayang puntahan ng router natin. Ang kaya lang puntahan nila is yung directly connected networks. Okay? So yan yung mga tandaan nyo, ha, by default. Ngayon, itong mga remote networks na to, mapupuntahan lang yan ng mga routers natin kapag nag-configure tayo ng routing. Okay? At yung unang routing na gagawin natin o i-configure natin is the static routes. Okay? So hanggang dito na lang muna yung usapan natin kasi sa next video tutorial is yun na yung pag-uusapan natin. How to configure static routes. Okay? So yun. Hanggang dito na lang muna yung tutorial ko. And hopefully may nakuha kayong info, no? May naintindihan kayo. Okay? At wag niyong kakalimutan pala mag-subscribe and i-share yung video na to, no, para naman ganahan ako, ha? Okay? So hanggang sa susunod na tutorial. Okay? So thank you.